Do you remember the nights you locked me in my room? Mariing sabi ni Megan. Do you remember when you slapped me for crying for my mom? Sabi ni Megan habang pakas sa mukha ang galit. Sandaling yumuko at bahagyang tumawa ng mahina at tumingin kay Megan. You were annoying. Laging umiiyak. Laging nagrereklamo. I did what I had to do. Hanggang sa naubos ang pasensya ni Megan. Enough! Sigaw ni Megan at binigyan ng malakas sa sampal si Carol. Nagulat si Carol sa nagawa ni Megan. Are you crazy? Putol na pagsasalita ni Carol dahil isang mas malakas sa sampal ang sumalubog sa mukha niya. Hinawakan ni Megan ang mukha ni Carol. Hindi pa sapat ang mga sampal para pagbayaran mo lahat ng kasamaan mo. Si Megan ay kilala bilang isang mabait na bata. Ngunit nagbago ang ugali niya simula nang mamatay ang mami niya at nagkaroon siya ng stepmother. Una pa lang ay masama ng ugali ng stepmother niya dahil kapag wala ang daddy niya ay sinasaktan siya ni Carol. Nagsusumbong si Megan ngunit hindi naniniwala ang daddy niya na magagawa yun ni Carol. Tahimik ang bahay, nakaupo si Megan sa gilid ng kama niya. Yakap ang lumang stop bear na bigay ng mami niya noon. Medyo kupas na iyon. May punit sa tenga pero hindi niya kayang bitawan. Ito na lang ang natitirang bigay ng kanyang ina. Mabait si Megan. Simula bata pa kilala siyang masunurin. Tahimik at palangiti. Kahit noong nagkasakit ang mami niya, si Megan ang laging nasa tabi. Pero lahat ng yun, nagbago. Simula nang mamatay ang mami niya at mas lalo pang nagbago nang pumasok sa buhay nila si Carol, ang bagong asawa ng kanyang ama. 38 years old lang si Carol. Maganda, maputi, mahaba ang buhok at mahilig magayos. Mabilis manguto. Madaling maniwala sa matatamis na salita. Kaya nga siguro napasagot agad niya ang daddy ni Megan. Sa harap ng daddy ni Megan, mabait si Carol. Pero kapag umalis na ang daddy, kapag sarado na ang pinto, kapag humina na ang tunog ng sasakyan, doon lumalabas ang tunay na ugali niya. At alam iyon ni Megan. Megan! Napapitlag si Megan sa sigaw mula sa kusina. Napayuko siya. Masinigpitan ang yakap sa stop bear. Megan, ilang beses sa kitang tinatawag ka? Dahan-dahan siyang tumayo. Inayos ang suot ng lumang dress. Hindi niya na sinuot ang paborito niyang damit. Paglabas niya ng kwarto, bumungad si Carol sa kusina. Nakapamewang, nakasando at shorts. Hawak ang cellphone, nakakunot ang noo, halatang iritado. Bakit ngayon ka lang? Bigay ka ba? Mataray na tanong ni Carol. Sorry po. Mahina ang boses ni Megan. Halos hindi marinig. Narinig ko po, nagbibihis lang po ako. Palusot! Singhal ni Carol. Tingnan mo nga to. Tinuro ni Carol ang mesa. May baso roon na may kaunting tubig sa loob. Hindi mo ba niligpit yan kagabi? Tanong niya. Napatingin si Megan. Nag-isip. Kagabi pagod na pagod siya. Umiyak siya hanggang makatulog. Hindi niya na matandaan. Akala ko po, naligpit ko na. Sagot niya, nanginginig ang mga kamay. Akala mo? Akala mo? Tumaas ang boses ni Carol. Anong klaseng sagot yan? Lumapit si Carol. Mabilis ang hakbang. Hinawakan niya ang braso ni Megan. Madiin. Napapikit si Megan sa sakit. Sabi ko sa'yo, di ba? Gusto ko maayos ang bahay bago umuwi si daddy mo. Opo. Mahina niyang sagot, pilit na hindi umiiyak. Aayusin ko po. Aayusin mo? Tumawa si Carol pero walang saya. Kailan? Pag gusto mo lang? Binitawan niya ang braso ni Megan ng padabog. Pero bago tuluyang makalayo, itinulak niya ito palayo sa mesa. Napatras si Megan. Muntik matumba. Maglinis ka nga dyan! At bilisan mo! Nakakainis ka na! Tahimik na tumango si Megan. Kinuha niya ang baso, niligpit saka nagpunas ng mesa. Nanginginig ang kamay niya, hindi dahil sa pagod kundi sa takot. Sa sala naroon ang frame photo ng pamilya nila. Daddy niya, mami niya, at siya. Nakangiti silang tatlo. Si Megan bata pa roon. Biglang sumikip ang dibdib niya. Mami, bulong niya sa isip. Miss na kita. Hoy! Muling sumigaw si Carol. Anong ginagawa mo dyan? Bakit ang bagal mo? Pinupunasan ko po. Sagot ni Megan. Ang dumi-dumi pa rin. Bakit ba tanga-tanga mo? Parang may tumusok sa dibdib ni Megan. Hindi siya sumagot. Sanay na siya sa mga salitang iyon. Pero kahit sanay na, masakit pa rin.
Kung buhay lang ang nanay mo. Ay, oo nga pala. Patay na. Nanlamig ang buong katawan ni Megan. Napahinto siya sa pagpunas. Huwag mo pong sabihin yan. Nanginginig niyang sabi. Please. Ano? Lumapit ulit si Carol. Nasasaktan ka? Totoo naman ah. Tumawa si Carol. Parang biro lang ang lahat. Kung buhay nanay mo, di sana may nag-aalaga sa'yo, hindi yung ako pa ang napipilitan. Hindi napigilan ni Megan. Pumatak ang luha niya. Isa, dalawa. Hanggang tuloy-tuloy na. Stop crying! Ano ba yan? Nakakairita ka. Hinila ni Carol ang baba ni Megan pataas. Pinilit siyang tumingin. Uy, makinig ka sa akin ah. Madiin ang boses niya. Kapag nandito ang daddy mo, behave ka. Smile, gets mo? Tumango si Megan agad. Mabilis. Ayan, good. Binitawan siya ni Carol. Kasi kapag nagsumbong ka, hindi na niya tinapos ang salita. Ngumiti lang siya pero malamig ang ngiti. Alam ni Megan ang ibig sabihin. Mabilis mautos si Carol pagdating sa daddy niya. Isang, pagod lang ako, love. Isang, si Megan kasi makulit. Sapat na. Naniniwala agad ang daddy. Ayaw ni Megan na mag-away sila. Ayaw niyang masaktan ng daddy niya. Kaya nananahimik na lang siya. Hanggang sa narinig ang tunog ng susi sa pinto. Biglang nag-iba ang mukha ni Carol. Ngumiti siya, inayos ang buhok, inayos ang tono ng boses. Ay, nandiyan na ang daddy mo. Sabi niya, malambing ang boses. Megan, ayusin mo nga mukha mo. Pinunasan ni Megan ang pisngi niya. Dali-dali. Bumukas ang pinto. Ay, bati ng daddy. Pagod ang boses. I'm home. Welcome home, love. Masiglang sabi ni Carol. Agad lumapit at niyakap siya. Pagod ka? Oo. Sagot ng daddy niya. Si Megan, nandyan ba? Nandito po. Mahina pero magalang na sabi ni Megan. Lumapit siya, pilit ngumiti. Ngumiti rin ang daddy niya. Kumusta ka anak? Mabuti po. Sagot niya, kahit hindi totoo. Sa likod ng ngiti ni Carol nakatitig siya kay Megan. May babala sa mga mata. Pagpasok ni Megan sa kwarto doon na siya humikbi. Nakaupo siya sa sahig. Ang likod niya'y nakasandal sa kama. Yakap-yakap ang stopper. Nanginginig ang balikat niya sa bawat pigil na iyak. Pilit niyang tinatakpan ng bibig gamit ang kamay. Takot na baka may makarinig. Pero kahit anong pigil niya, tuloy-tuloy pa rin ang luha. Masakit ang dibdib niya. Hindi lang dahil sa mga salitang binitawan ni Carol kanina, kundi dahil sa pakiramdam na mag-isa siya, na kahit nasa iisang bahay sila ng daddy niya, parang wala pa rin siyang kakampi. Mami, mahinang bulong ni Megan, halos paos. Bista-bista kita. Inilapit niya ang stopper sa mukha niya, parang doon siya kumuha ng lakas. Naalala niya ang mami niya, ang lambing ng boses, ang haplos sa buhok. Ang mga salitang, okay lang umiyak anak. Nandito lang si Mami. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Napapitlag si Megan. Hindi man lang kumatok si Carol. Basta na lang pumasok. Nakakunot ang noo. Halatang iritado. Nakakross sa mga braso niya. At mula sa pintuan tanaw niya ang umiiyak na bata sa sahig. Ano na naman yan? Malamig na tanong ni Carol. Bakit ka umiiyak? Agad na pinunasan ni Megan ang mga mata niya. Kahit alam niyang halata pa rin ang pamumula. Wala po. Mahina niyang sagot. Nagpapahinga lang po ako. Talaga? Umismid ang kilay ni Carol. Lumapit siya. Bakit parang kanina ka pa humahagulgol ha? Tumayo si Megan. Nanginginig ang tuhod. Sorry po. Agad niyang sabi. Hindi ko na po uulitin. Hindi mo na uulitin? Ilang beses mo na sinasabi sa akin. Lumapit pa si Carol hanggang halos magkalapit na ang mukha nila. Alam mo bang nakakahiya ka? Konting bagay iiyak? Para kang ewan? Napayuko si Megan. Pasensya na po. Pasensya na? Tinaasan siya ng boses. Akala mo sapat na yan? Biglang hinablot ni Carol ang stopper mula sa kamay ni Megan. Hey! Napasigo si Megan. Agad niyang inabot. Pero umatras si Carol. Anong ginagawa mo ha? Bakit yakap-yakap mo to? Baby ka ba? Please po. Sa akin po yan, bigay po ni Mami. Huwag mong banggitin ng nanay mo. Sigaw ni Carol sabay hagis ng stopper sa kama. Patay na yon. Gets mo ba? Patay na! Napaupo siya sa sahig. Hindi na niya napigilan ng iyak. Stop it!
Nakakarende na! Talaga ka na pero iyakan ka pa rin. Lumapit si Carol at hinila ang braso ni Megan pataas. Napangiwi si Megan sa sakit. Tumayo ka! Utos niya. Tingnan mo nga ang itsura mo. Itinulak siya ni Carol papunta sa salamin. Kita ni Megan ang sarili niya. Mapula ang mata, gusot ang buhok, nanginginig ang labi. Yan! Sabi ni Carol. Mukha kang kawawa. Tahimik na umiiyak si Megan. Hindi makasagot. Alam mo, kung hindi ka lang anak ng asawa ko, matagal na kitang pinalayas. Napatingin si Megan sa salamin. Parang hindi siya ang batang nakikita niya. Parang may unti-unting nababasag sa loob niya. Ako nagpapakain sa'yo. Ako ang nag-aalaga sa bahay tapos ikaw iiyak-iyak lang? Hindi po. Sinusubukan ko naman po. Hindi sapat. Wala kang kwenta. Napatras si Megan. Natapilok siya at napaupo ulit sa sahig. Saglit na natahimik ang kwarto. Tanging hikbi ni Megan ang maririnig. Biglang bumuntong hininga si Carol. Parang naiinis na naubos ang pasensya. Tandaan mo to. Sabi niya, mabagal ang bawat salita. Kapag nagsumbong ka sa daddy mo, ako ang lalabas na masama. So anong mangyayari? Hindi sumagot si Megan. Lumapit ulit si Carol at yumuko sa harap niya. Pinilit siyang tumingin. Anong mangyayari? Ulit niya. Mag-aaway po kayo. Mahina niyang sagot. Exactly! At ayaw yun ng daddy mo, di ba? Tumango si Megan. May luha pa rin ang mga mata. So behave ka. Smile ka. Tahimik ka. Para tayong isang masayang pamilya. Tumayo si Carol. Inayos ang damit niya. Ayusin mo yung mukha mo. Dagdag niya. Kung makita ka ng daddy mo na umiyak, alam mo na. Naglakad siya palabas ng kwarto. Pero bago tuluyang isara ang pinto, tumingin pa siya kay Megan. At maglinis ka rito. Kalat-kalat ka na naman. Isinara niya ang pinto ng malakas. Naiwan si Megan mag-isa. Dahan-dahan niyang kinuha ang stop bear sa kama. Muling niyakap. Tahimik na siyang umiiyak. Walang tunog, parang natutunan na ng katawan niya kung paano umiyak nang hindi naririnig. Sa loob-loob niya may isang tanong na paulit-ulit. Hanggang kailan? Isang batang dati mabait. Ngayon, natuto ng manahimik para mabuhay. Kinabukasan maaga pa pero gising na si Megan. Hindi siya halos nakatulog. Namamaga pa ang mga mata niya sa kaiiyak kagabi. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Nakatingin sa pinto parang may hinihintay na kinatatakutan. Sa labas ng kwarto naririnig niya ang boses ng daddy niya at ni Carol sa kusina. Masigla ang tono ni Carol. May halong tawa. Para bang walang nangyari kagabi. Para bang hindi na sinigawan, hinila at tinakot ang isang anak. Love, anong gusto mong ulam? Masiglang tanong ni Carol. Kahit ano. Sagot ng daddy ni Megan. Napapikit si Megan. Parang normal na umaga lang. Parang wala siyang dalang bigat sa dibdib. Huminga siya ng malalim. Kailangan siyang lumabas ng kwarto. Pagpasok niya sa kusina, napatingin agad ang daddy niya at ngumiti. Oh, good morning anak. Bati nito. Maaga ka. Good morning po. Mahina niyang sagot. Lumingon si Carol. May mabilis na sulyap kay Megan. Matalim. Parang paalala. Pero agad ding ngumiti si Carol at nagkunwaring abala sa pagluluto. Kain na kayo? Luto na ang breakfast. Umupo silang tatlo sa mesa. Tahimik si Megan. Pilit kinakain ang pagkain kahit walang gana. Nanginginig ang kamay niya sa bawat subo. Anak, biglang sabi ng daddy niya. Bakit parang wala ka sa mood? Napatingin si Megan sa kanya. Ito na yon. Ramdam niyang bumibilis ang tibok ng puso niya. Daddy, mahina niyang simula. Oh, pwede po ba may sasabihin po ko? Nanginginig ang boses niya. Tumigil sa pagkain ng daddy niya. Ano yun? Biglang sumingit si Carol. Nakangiti. Ay, baka about work yan, love. Mamaya na lang. Hindi. Biglang sabi ni Megan. Mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Napatingin silang dalawa sa kanya. Hindi po tungkol sa work. Nagkunot ang noo ng daddy niya. Eh di, ano? Napayuko si Megan. Pinisil ang palda niya. Daddy, ayoko na po dito sa bahay. Biglang nanigas ang kamay ni Carol sa hawak ng kutsara. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng daddy niya. Seryoso na ang tono. Huminga ng malalim si Megan. Si Tita Carol po. Anong ako? Biglang singit ni Carol.
kunwaring nagtataka. Megan, anong sinasabi mo? Hindi siya pinansin ni Megan. Tumingin siyang diretso sa daddy niya, kahit nangingilid ang luha. Kapag wala po kayo, sinisigawan niyo po ako. Sunod-sunod na ang salita. Minsan po, hinihila niya po ako. Sinasaktan po niya ako, daddy. Biglang tumayo si Carol. Ha? Tumaas ang boses niya. Anong pinagsasasabi mo? Tumayo rin ang daddy ni Megan. Carol, wait lang. Hindi ko yan ginagawa. Kiit ni Carol, nanginginig ang boses. Megan, bakit mo ko iniimbento? Hindi po ako nagsisinungaling. Umiiyak na sabi ni Megan. Kagabi po, pinagalitan niya po ako sa kwarto. Hinila niya po ako. Sinigawan niya po ako. Tama na! Sigaw ni Carol. Ang kapal ng mukha mo. Carol, saway ng daddy niya. Huwag ka sumigaw. Pero halata sa mukha ng daddy ni Megan ang pagkalito. Tumingin siya kay Carol, tapos kay Megan. Anak, sabi niya, mas mababang boses. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Opo. Mabilis sa sagot ni Megan. Daddy, natatakot po ako. Napailing si Carol, biglang umiyak. Grabe ka, Megan. Ginagawa ko lahat para sa'yo, pinagluluto kita. Nililinis ko ang bahay tapos ganito ay susuki mo. Love, sabi ni Carol sa daddy, umiiyak. Hindi ko kaya saktan yan. Bata yan, anak mo yan. Napatingin ang daddy ni Megan kay Carol. Kita ang awa sa mga mata. Anak, baka hindi kayo nagkakaintindihan ni Carol. Baka napagalitan ka lang. Hindi lang po napagalitan. Sabi na pong patay na si Mami. Enough! Biglang sigaw ng daddy niya. Napahinto si Megan. Nagulat. Huwag mo idadamay ang mami mo. Huwag kang magsasalita ng ganyan kung hindi ka sigurado. Napaiyak si Megan ng tuluyan. Daddy, totoo po. Anak, hindi ko kayang paniwalaan na gagawin niya ni Carol. Pero daddy, hindi. Hindi ko nakikita yan sa kanya. Tumango si Carol. Umiiyak pa rin. Kita mo? Ako pang masama. Napatingin si Megan sa daddy niya. Umaasang may magbabago. Daddy, please. Hindi po ako nagsisinungaling. Napabuntong hininga ang daddy niya. Megan, alam mo bang masakit ang ginagawa mo? Ha? Naguguluhang tanong ni Megan. Pinag-aaway mo kami. Mag-ama tayo. Tapos gagawa ka ng kwento para siraan ang asawa ko. Parang tinamaan ng sampal si Megan. Hindi po ako gumagawa ng kwento. Enough. Ayoko ng gulo. Tumahimik ang kusina. Si Carol patagong ngumiti. Maliit lang, pero nakita iyon ni Megan. Mag-sorry ka sa tita Carol mo. Utos ng daddy niya. Nanlaki ang mata ni Megan. Daddy? Mag-sorry ka. Ulit niya. Tahimik na tumulo ang luha ni Megan. Dahan-dahan siyang umarap kay Carol. Sorry po. Okay lang. Bata lang yan, love. Nalilito lang. Tumango ang daddy ni Megan. Tama, anak. Patuto kang mag-adjust. May pamilya na tayo ulit. Nanahimik si Megan. Umakit ka na sa kwarto mo. Pag-isipan mo ang ginawa mo. Tahimik na tumalikod si Megan habang pakyat siya ng hagdan. Nanginginig ang buong katawan niya. Sa likod niya narinig pa niya ang boses ni Carol. Ay, kawawa naman si Megan. Pero okay lang yan, love. Aayusin ko siya. Napapikit si Megan. Hindi lang siya hindi pinaniwalaan. Siya pa ang naging mali. Tahimik ang kwarto ni Megan. Nakaupo siya sa gilid ng kama, hawak ang cellphone. Nanginginig ang mga daliri. Kita pa rin ang pamumula ng mata niya sa salamin. Masakit ang lalamunan niya kakapigil ng iyak. Huminga siya ng malalim. Isa lang ang alam niyang tatawagan. Pinindot niya ang pangalan ni Kael sa phone. Ilang ring lang, agad itong sinagot. Bigs? Agad na sabi ng lalaki, may halong gulat at pag-aalala. Okay ka lang ba? Doon palang bumigay na si Megan. Hello? Kael? Uy, bakit ganyan ang boses mo? Umiyak ka ba? Hindi na nakapagsalita si Megan. Umiiyak na lang siya ng tuluyan. Megan, wait, relax. Nasaan ka? Sa bahay no? Oo. Kael, hindi ko na kaya. Nanahimik sandali si Kael. Pero ramdam ang bigat ng boses niya nang magsalita ulit. Ano nangyari? Sinaktan ka na naman ba niya? Hindi ko alam kung maniniwala ka. Pero si Tita Carol,
Napamura si Kael sa kabilang linya. Ano na namang ginawa nun? Napasinghot si Megan. Sinabi ko na kay Daddy. Nagsumbong ako, pero hindi na ako pinaniniwalaan. Ano? Bakit? Ano sabi niya? Pinagalitan niya pa ako. Pinagsorry pa niya ako. Saglit na natahimik sa Kael. Ramdam ang pigil na galit. Megan, makinig ka sa akin. Lalabas ka dyan ngayon. Ha? Gulat na tanong ni Megan. Lalabas ka. Susunduin kita. Hindi pwede. Baka magalit. Enough na. Hindi ka naligtas dyan. Andito lang ako 5 minutes. Nasa labas na ako. Napakagatlabi si Megan. Kael, sorry, istorbo ako. Huwag ka mag-sorry. Hindi ka istorbo. Best friend kita, remember? Iyon ang salitang pinangahawakan ni Megan sa lahat ng oras. Si Kael ang sandalan niya simula bata pa sila. Siya ang nakikinig kapag walang nakikinig. Siya ang tahimik na nariyan kapag gumuho ang mundo niya. Okay. Bababa ako. Pinatay ni Megan ang tawag. Mabilis siyang tumayo. Kinuha ang maliit na bag, isinilid ang cellphone, wallet at stopper. Sandali siyang tumingin sa paligid ng kwarto. Ang kwartong minsang masaya, ngayon ay parang kulungan. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan. Sa sala nakita niya si Carol. Nakaupo, nagsa-cellphone. Saan ka pupunta? Malamig na tanong nito. Sa kaibigan po. Sagot ni Megan. Pilit na kalmado. Nagtaas ng kilay si Carol. Sinong kaibigan? Kael po. Umismid si Carol. Lalaki? Opo. Sagot ni Megan, mas mahina. Sabihin mo sa daddy mo. Sandali lang po, babalik din po ako. Hindi na siya hinabol ni Carol. Ngumisi lang ito. Bahala ka. Paglabas ni Megan ng bahay, bumungad ang pamilyar na motor ni Kael. Nakatayo siya roon. Naka-hoodie. Halatang nagmamadali. Pagkakita pa lang niya kay Megan, agad siyang lumapit. Biggs. Mahinang tawag niya. Hindi na nakapagsalita si Megan. Tumakbo siya papalapit at niyakap si Kael ng mahigpit. Kael! Umiiyak niyang tawag. Agad siyang niyakap pabalik ni Kael. Mas mahigpit. Parang pinoprotektahan. Shh! I'm here. Okay ka na. Humikbi si Megan sa balikat niya. Nanginginig. Ang sakit. Akala ko, daddy ko ang kakampi ko. Napapikit si Kael. Mas humigpit ang yakap niya. Hindi ka deserve saktan. Sabi niya. Sumakay sila sa motor. Tahimik lang si Megan. Yakap ang bewang ni Kael. Pagdating nila sa isang maliit na park malapit sa kanila, bumaba sila. Umupo sila sa isang bench. May mga ilaw at tahimik ang paligid. Tell me everything. Sabi ni Kael, mahinahon. From the start. Unti-unting nagkwento si Megan tungkol sa paninigaw at pananakot sa kanya. Hindi siya pinutol ni Kael. Tahimik lang siyang nakikinig pero kita ang igting ng panga niya, ang galit sa mata. Hindi tama yan. Abuse na yan, Megan. Takot ako. Pero mas takot ako na mag-isa. Tumingin si Kael sa kanya. Seryoso. Hindi ka mag-isa. Nandito ako. Hanggang kailan? Mahina niyang tanong. Habang tinitingnan niya si Kael, may kung anong bumigat sa dibdib niya. Gusto niyang sabihin. Gusto niyang umamin. Na gusto niya si Megan. Matagal na. Pero natatakot siya. Natatakot siyang masira ang pagkakaibigan nila. Natatakot na baka hindi ito ang tamang oras. Kahit kailan mo ko kailangan. Sagot niya. Ngumiti si Megan kahit may luha pa. Salamat, Kael. Tumahimik sila sandali. Ramdam ang malamig na hangin. Biglang hinubad ni Kael ang hoodie niya at isinabit sa balikat ni Megan. Suotin mo. Giniginaw ka. Ikaw? Tanong ni Megan. Ako? Okay lang ako. Sanay na ako. Hindi na sinabi na mas giniginaw siya sa ideyang nasasaktan si Megan. Pwede ba akong tumira muna sa inyo? Mahina niyang tanong. Of course. Mama will understand. Napangiti si Megan ng bahagya. Buti pa kayo. Hindi. Buti pa ikaw. Kasi matapang ka. Naglakas loob ka magsabi. Napatingin si Megan sa kanya. Talaga? Oo. At malang araw, marirealize ng daddy mo yun. Tahimik silang naglakad palabas ng park. Habang naglalakad, magkatabi ang kamay nila. Halos magkadikit. Pero walang humahawak.
Kinabukasan, masiglang tugtog ang bumapalot sa buong condo unit. Malakas ang bass. Nakabukas ang mga ilaw. May mga bote ng alak sa mesa. Mamahaling pulutan at tawa ng mga babaeng halatang walang pakialam sa mundo. Nasa gitna si Carol. Naka-crop top siya at maikling palda. Bagong kulay ang buhok. Bagong nails. Bagong bag na halatang mahal. Hawak niya ang baso ng wine. Nakataas. Habang tumatawa ng malakas kasama ang tatlo niyang kaibigang sina Rhea, Mika at Lori. Cheers! Sigaw ni Rhea. Para sa pinakamagaling umarte sa lahat. Nagbanggaan ang mga baso nila. Cheers! Easy money, girls? Tawa ni Carol. Grabe ka talaga, sabi ni Mika habang umiinom. Hindi pa rin ako makapaniwala na napaniwala mo yung lalaking yun. Umupo si Carol sa sopa. Itinukod ang paa sa mesa. Ano ba kayo? Mayabang niyang sagot. Lalaki yun. Madaling paikutin. Konting iyak. Konting lambing. Tapos, Sugar Daddy. Tumawa si Carol. Proud. Hindi Sugar Daddy. Asawa ko yon. Mas malala. Tawa ni Rhea. Legal. Kinuha ni Carol ang cellphone niya. Binuksan ang banking app. Ipinakita niya sa mga kaibigan ng screen. Oh, kita niyo to? Nanlaki ang mga mata ng tatlo. Ang laki! Kanina lang pumasok. Allowance daw, kasi stress ako. Ginaya niya ang boses ng ama ni Megan. Kunwaring malambing. La, pasensya na ha. Ito muna. Bili ka ng gusto mo. Humagalpak sila sa tawa. Galing mo talaga umarte. Paano mo nagawa yun? Sabi ni Rhea. Madali lang. Umiyak ako. Sinabi ko na sasaktan ako sa mga sinasabi ni Megan. Megan? Yung anak ng dalawa? Yap. Ang arte. Nagsumpong pa naman. Huh? Talaga? Gulat ni Mika. Pero guess what? Hindi siya pinaniwalaan. Nag-high five silang lahat. Of course. Ikaw yan eh. Mabait sa paningin. Sabi ni Rhea. Tamang-tama. Kasi alam ko na galawan ng tatay niya. Ayaw ng gulo. Ayaw ng stress. Gusto ng tahimik na bahay. Eh ikaw, hindi ka man natatakot na malaman niya ang totoo mong ugali? Tanong ni Mika. Takot? Bakit ako matatakot? Tumayo siya. Naglakad papunta sa bintana ng kondo. Wala na siyang ibang kakampi. Patay na nanay niya. Tatay niya. Nasa palad ko. Napapaikot ko. Savage. Bulong ni Lori. Bumalik siya sa sopa. Kinuha ang bag niya. Inilabas ang resibo. Look, bag, shoes, makeup, lahat charge sa pera ng tatay niya. Grabe, hindi ka ba naaawa? Sabi ni Rhea. Biglang natahimik si Carol saglit. Tumingin siya kay Rhea, walang emosyon. Awa? Para saan? Sa bata. Si Megan. Sagot ni Rhea. Napakunot ang noon ni Carol, tapos biglang tumawa ulit. Ano bang paki ko sa bata? Hindi ko obligasyon yun, no? Tsaka malaki na siya. Kaso nga lang, para pa ring bata, iyakin. Tita ka niya, sabi ni Mika. Stepmother, and I didn't ask for that role. Uminom siya ulit. Besides, mas mabuti nga yun. Tahimik na siya ngayon. Natuto na. Natuto? Tanong ni Lori. Matakot. Kapag natatakot ang tao, sumusunod. Nagkatinginan ng mga kaibigan niya. May bahagyang kaba, pero bas nangingibabaw ang aliw. Anong plano mo ngayon? Tanong ni Mika. Simple lang. Sagot ni Carol. Enjoy life. Lumapit siya sa speaker. Tinaasan pa ang volume ng music. Party, shopping, travel, lahat. Paano yung bata? Tanong ni Rhea ulit. Kung umalis, edi good. Mas tahimik ang bahay. Mas kunti ang problema. Biglang tumunog ang cellphone ni Carol. Tumingin siya sa screen at gumiti. Speaking of, asawa ko. Sinagot niya ang tawag. Biglang nag-iba ang tono. Naging malambing. Hello, love? Oo. Oo, okay lang ako. Naglakad siya palayo ng konti pero rinig pa rin ang mga kaibigan niya. Oo. Medyo pagod lang.
Alam mo naman, si Megan? Tumigil siya, kunwaring umiiyak. Hindi ko alam bakit ganun siya sa akin. Nagkibit balikat si Rhea habang nanonood. Oo, pero okay lang ako, sanay na ako. Tumango-tango siya kahit hindi nakikita. Salamat, love. Naiintindihan mo talaga ako. Napangiti siya. Yes, thank you. Love you. Pinatay niyang tawag. Pagbalik niya sa sopa, bumalik ang totoong mukha niyang walang lungkot, walang luha. See? Easy. Tumingin siya sa paligid ng kondo. Lahat mamahalin ng gamit. Deserve ko to. After all ng paghihirap ko. Nag-cheer silang lahat. Nagtawanan at nagpatuloy sa kanilang kasiyahan. Ilang linggo ang lumipas. Madalas nang nasa bahay ni Kael si Megan. Paminsan-minsan na lang siyang umuwi kapag nandyan ang daddy niya at kapag wala siyang choice. At sa bawat uwi niya, mas buo na ang loob niya. Hindi na siya gaanong takot magsalita. Hapon noon, katatapos nang umalis ng daddy ni Megan para sa isang business trip. Kita yun ni Carol mula sa bintana. Ang kotse palayo, ang gate nagsasara. Ngumisi siya. Finally. Bulong ni Carol saka bumalik sa sala. Hawak ang cellphone. Nandun si Megan. Nakaupo sa sopa, nakaharap sa laptop. May inaayos na files. Hoy! Biglang tawag ni Carol. Mayabang ang tono. Ano ginagawa mo dyan? Nagtaas ng tingin si Megan. May ginagawa po. Umismit si Carol. Later na yan, may gagawin ka muna. Huminga si Megan ng malalim. Hindi na siya agad tumayo. Ano po? Mahinahon pero diretso ng tanong. Nagtaas ng kilay si Carol. Ha? Bakit ganyan tono mo? Ano pong ipapagawa nyo? Ulit ni Megan. Tumayo si Carol. Naglakad palapit. Maglinis ka ng kusina. Ang dumi-dumi. Napatingin si Megan sa kusina. Maayos. Malinis. Walang kalat. Malinis po. Kanina ko lang po nilinis. Sumasagot ka na ngayon. Sinasabi ko maglinis ka. Tahimik na tumayo si Megan. Hindi papunta sa kusina, kundi humarap kay Carol. Hindi po ko katulong. Malinaw ng sagot. Nanlaki ang mata ni Carol. Ano? Hindi po ko katulong. Ulit ni Megan, mas mariin ang boses. At hindi niyo po ako pwedeng utus-utusan kung wala namang kailangan. Tumawa si Carol, pero pilit. Grabe ka na ha, lumalabas sa talaga sungay mo. Matagal na po akong tahimik. Ngayon lang po ako nagsasalita. Lumapit si Carol ng mas mabilis. Halos magkadikit na ang mukha nila. Piling mo matapang ka na? Dahil may kaibigan ka? Hindi po. Matapang po ko kasi napagod na po kong matakot. Huwag mo ko sinasagot. Ako mas matanda rito. Mas matanda po kayo. Pero hindi po ibig sabihin nun. May karapatan kayong saktan. O maliitin ako. Biglang itinaas ni Carol ang kamay niya. Pero hindi umatras si Megan. Hindi siya pumikit. Tumingin lang siya ng diretso kay Carol. Subukan niyo po. Mahina pero matalim niyang sabi. At this time, magsusumbong po ulit ako pero hindi lang kay Daddy. Nanginginig ang kamay ni Carol sa ere. Dahan-dahan niya itong ibinaba. Ako pa tinatakot mo? Singhal niya. Hindi po. Pinoprotektahan ko lang po ang sarili ko. Saglit na natahimik ang sala. Sino nagturo sa'yo ng mga yan, ha? Tanong ni Carol. Mapanliit. Mga taong naniwala sa akin. Mga taong hindi ako tinawag na pabigat. Napatawa si Carol. Si Kael. Hindi sumagot si Megan. Kaya pala, mayabang ka na piling mo may kakampi ka. Opo, meron po. Tandaan mo, bahay ito ng daddy mo. Opo, at anak niya po ako. Mas lalong nainis si Carol. Hindi ka magiging reyna rito. Hindi ko po gustong maging reyna. Kasi akong mas may karapatan. Kesa sa inyo kasi anak ako. Pangalawang asawa ka lang. Biglang tumunog ang cellphone ni Carol. Kinuha niya iyon. Iritado. Pagtingin sa screen, nagbago ang ekspresyon niya nang makita ang asawa niyang tumatawag. Inayos niya ang mukha niya agad. Hello, love? Malambing niyang sabi. Tahimik lang si Megan na nanonood. Oo, okay lang kami. May ginagawa lang si Megan. Napangiti si Megan. Oo, ingat ka dyan. Love you. Pinatay niya ang tawag.
Saka humarap kay Megan. Galit na galit. Piling mo nanalo ka? Tanong niya. Hindi po. Pero hindi na po ko talo. Tahimik silang nagkatitigan. Magpapago to. Sabi ni Carol, may banta sa boses. Opo. Sagot ni Megan. Magbabago talaga. Kinuha ni Megan ang bag niya. Saan ka pupunta? Tanong ni Carol. Kay Kael po. At sasabihin ko po sa daddy kong lahat. Lahat-lahat. Ngumisi si Carol. Pero may bahid ng kaba. Hindi kanya paniniwalaan. Ngumiti si Megan. Hindi na po ako nag-iisa. At kahit hindi pa ngayon, darating din po ang araw. Naglakad siya papunta sa pinto. Tuwid ang likod at sa unang pagkakataon naiwan si Carol sa sala na may kabang nararamdaman. Hanggang sa isang araw ay bigla na lamang isinugod ang ama ni Megan sa ospital matapos atakihin. Wala namang pakialam si Carol na nagpapakasaya na naman kasama mga kaibigan. Nurse, please, kamusta na po ang daddy niya? Halos pasigaw na tanong ni Kael habang hawak ang braso ni Megan. Critical po. Ginagawa po namin ang lahat. Sagot ng nurse. Naninikip ang dibdib ni Megan na umiiyak. Daddy. Mahina niyang bulong. Nanginginig ang tuhod. Kung hindi siya hinawakan ni Kael sa balikat, baka bumagsak na siya sa sahig. Megan, tingnan mo ko. Huminga ka. 1, 2. Mahinahon na sabi ni Kael. Nasaan siya? Sino? Tanong ni Kael kahit alam niya na. Si Carol. Nasa nag-asawa niya habang nag-aagaw po yan daddy ko. Nagkatinginan ng mga nurse pero walang sumagot. Mabilis na kinuha ni Megan ang cellphone niya. Nanginginig ang kamay niya habang tinatype ang pangalan ni Carol. Tinawagan niya ito pero hindi sumasagot. Nag-scroll siya sa social media at doon napakuyom ang mga kamao ni Megan nang makitang nagkakasiyahan ito sa kondo kasama mga kaibigan. Put! Napamura si Megan. Tuluyang bumigay ang luha. Hayop siya. Ano nangyari? Agad na tanong ni Kael. Ipinakita ni Megan ang phone. Nanginginig sa galit. Yan! Sigaw niya. Hindi na alintana ang mga tao sa paligid. Habang nandito kami, nag-aagaw buhay ang daddy ko. Nagpapaksaya siya. Tumalim ang tingin ni Kael. Nasaan yan? Kondo niya. Sinasabi ko sa'yo, Kael. Wala siyang puso. Tumayo si Megan bigla. Pupuntahan ko siya. Megan, wait. Hindi na siya pinigilan ni Kael sa una. Pero nang makita niyang halos takbo na ang lakad ni Megan palabas ng ER, hinabol niya agad ito. Megan, stop! Hindi ka pwedeng umalis ngayon. Pitawan mo ko. Asawa siya. Dapat nandito siya. Galit na sabi ni Megan. I know, pero hindi ka okay. Galit ka. Masasabi mo ang hindi mo dapat sabihin. Deserve niya. After lahat ng ginawa niya sa akin. Sa daddy ko. Humagulhol si Megan. Nanginginig sa galit at sakit. Pinabayaan niya kami. Kinamit niya lang ang daddy ko. Pera lang ang mahalaga sa kanya. Mahigpit siyang niyakap ni Kael sa gitna ng hallway. Shh! Ilabas mo. Iyak mo lang. Hindi ko na kaya. Pagod na ako. I know. Sabi ni Kael. Pero kailangan ka ng daddy mo ngayon. Saglit na natahimik si Megan. Paano kung mamatay siya? Paano kung huli na ang lahat? Humigpit ang yakap ni Kael. Hindi ba? Lalaban siya at andito ka. Dahan-dahan siyang pinaupo ni Kael sa upuan sa labas ng ICU. Stay here. Ako muna bahala. Anong gagawin mo? Tanong ni Megan. Kakausapin ko si Carol. Sagot ni Kael, malamig ang boses. Napatingin si Megan sa kanya. Wag. Baka mag-away lang kayo. Trust me. Hindi ko siya sasaktan pero kailangan niyang malaman. Tinawagan ni Kael si Carol. Isang ring pa lang, sinagot agad. Hello? Who's this? Your husband is dying. Diretsyong sabi ni Kael. Saglit na natahimik ang kabilang linya. Anong sinasabi mo? Kunwaring gulat ni Carol. Nasa ospital kami. Critical condition. Nasaan ka? Nasa labas lang ako. Papunta na ako. Pinatay ni Kael ang tawag. Pagpalik niya kay Megan, nakita niya ang luha at galit sa mata nito. Sinabi mo na? Tanong ni Megan. Oo.
Sagot ni Kael. Sabi niya papunta na raw. Tumayo si Megan. Mapait. Sinungaling. Lumipas ang 1 oras hanggang 2. Wala pa rin si Carol. Megan, gusto mo bang umupo muna sa loob? Mainit dito. Ayoko. Dito ako. Di ako aalis. Biglang bumukas ang pinto ng ICU. Lumabas ang doktor. Tumayo agad si Megan. Doc? Stable na for now. But still critical. We need to monitor him closely. Sabi ng doktor. Napahawak si Megan sa dibdib niya. Salamat po. Pagkatapos masigurado ni Megan at Kael na naayos na ang daddy ni Megan, hindi na talaga napigilan ni Megan ang kanyang sarili na puntahan si Carol. Hindi ko na kaya. Nanginginig na sabi ni Megan habang nasa sasakyan sila ni Kael. Hindi ko na kayang palampasin to. Hawak ni Kael ang manibela. Megan, galit ka, I get it. Pero we need to be careful. Pagdating nila sa condo building, maliwanag ang lobby. Matalim agad ang tingin ni Megan. Sa elevator, tahimik silang dalawa. Nanginginig ang kamay ni Megan. Pero matapang ang muka at hindi siya aatras. Pagbukas ng elevator, agad bumungad ang malakas na music. Tawa ng mga lalaking agad ang narinig nila. Hindi na kumatok si Megan. Isang malakas na kalabog at bumukas ang pinto. Ano ba? Sigaw ng isang lalaki. Tumigil ang lahat. 3 lalaki. May hawak na bote. May nakabukas sa TV. May malakas na tugtog. At sa gitna, si Carol, naka-silk dress. May hawak na wine glass. Nakangiti. Ngunit nang makita niya si Megan ay nawala ang ngiti niya. Megan? Kulat na tanong ni Carol. Ano ginagawa mo dito? Tumalim ang mata ni Megan. Ikaw ang dapat kong tanungin yan. Lumapit ang isang lalaki. Uy, sino to? Bata. Hindi pa natatapos ang salita niya nang biglang hinawakan ni Megan ang braso niya. Lumabas ka. Sigaw ni Megan. Uy! Kulat ng lalaki. Isa-isa, walang awa. Kinaladkad ni Megan ang mga lalaki papunta sa pinto. Hindi na ininda ang pagtutol, ang reklamo, ang mura ng mga ito. Kael, tulungan mo ako. Agad lumapit si Kael. Hinawakan ng isa pang lalaki sa balikat. Out! Now! Uy, bayad kami. Labas. Mariing sabi ni Kael. Malamig ang boses. Bago pa tayo magkaproblema. Isa-isang lumabas sa mga lalaking may reklamo. May galit, pero umalis din. Bumagsak ang pinto ng malakas. Nanlaki ang mga mata ni Carol. Nanginginig ang kamay na may hawak na baso. Baliw ka ba? Ha? Anong karapatan mo? Sigaw niya. Lumapit si Megan. Karapatan ko? Ulit ni Megan. Nanginginig ang boses sa galit. Habang nag-aagaw buhay ang daddy ko, asawa mo, nandito ka? Nagpapakasaya? Hindi mo alam ang pinagdadaanan ko. Pagod ako. Stress ako. Stress? Halos sumigaw si Megan. May tubo sa katawan ng daddy ko ngayon. Hindi siya makahinga ng maayos. Tumawa si Carol. Ano ngayon? Hindi ko kasalanan na mahina siya. Anong sinabi mo? Mahina pero matalim ng tanong. Mahina? At ikaw? Piling mo malakas ka na ngayon? Ulit ni Carol. Lumapit si Carol. Halos magdikit ang mukha nila. Akala mo ba matatakot ako sa'yo? Hindi. Pero tatandaan mo to. Itinaas ni Megan ang kamay at sinampal ng malakas si Carol. Napahawak si Carol sa pisngi niya. Kulat at galit. Put! Sigaw niya. Sinampal mo ko? Oo. Sagot ni Megan. Nanginginig pero hindi umaatras. Para sa daddy ko. Para sa lahat ng ginawa mo. Lumapit si Carol at itinaas din ang kamay niya. Pero humarang si Kael agad. Subukan mo siyang saktan. Makakalaban mo ko. Tumawa si Carol pero may kaba sa mata. Akala mo ba matatanggal mo ko sa buhay niya? Oo. Gagawin ko ang lahat. Anong gagawin mo? Panunuya ni Carol. Ngumiti si Megan. Lumapit siya. Diretso ang tingin. Alam ko na pera lang ang habol mo sa kanya. At marami kang mga lalaki. At kapag nagising ang daddy ko, hindi kanya paniniwalaan. Putol ni Carol. Ngumisi si Megan at sinampal na naman ng 2 beses si Carol na akmang babawi pero agad siyang sinabunutan ni Megan.
Maghintay ka, Carol. Dahil babalik ang karma sa'yo. Malapit na. At binitawan ni Megan si Carol na siyang padabog naman na umalis. Hindi kita uurungan. Ngumisi si Megan. Mas lalong hindi kita uurungan. Palabang sagot ni Megan. Tumalikod si Megan at naglakad palabas. Kasunod si Kael. Lumipas sa mga araw, si Megan na nag-aasikaso sa kanyang ama na siyang unti-unti nang bumabalik ang lakas. Walang kaalam-alam ang kanyang ama na kinokolekta niya na ang mga ebidensya laban kay Carol na siyang magpapatunay sa mga kasamaang ginawa nito. At katulong ni Megan si Kael na hindi siya iniwan, hindi siya pinabayaan at palagi siyang pinapakalma kaya naman naging maayos ang lahat at sobrang pasasalamat ni Megan. Tahimik ang kondo ni Megan pero ramdam ang tensyon sa hangin. Nakakalat sa dining table ang laptop, folders, envelopes at ilang printed bank statements. Halos hindi na mapansin ni Megan ang oras at alam lang niya, bawat segundo ay naninikip ang dibdib niya habang mas lumalalim ang nalalaman niya. Look at this. Maring sabi ni Megan. Itinutulak ang laptop papunta kay Kael. 3 withdrawals. Same account. Same week na na-confine si Daddy. Sumandal si Kael. Seryoso ang mukha habang pinabasa ang nasa screen. These are not small amounts. This is millions. Exactly. And guess who has the authority sa account? Si Carol. Tumawa si Megan, pero walang humor. Habang ako nasa ospital umiiyak, nagmamakaawa sa doktor. She was busy emptying my father's account. Tinapik ni Kael ang table. Okay, one step at a time. We document everything. Kael, this isn't just about money. This is betrayal. Tumayo si Megan at naglakad-lakad sa sala. She promised my dad she'd take care of him. Tapos ganito? Hey, we'll make sure this won't slide. Huminga ng malalim si Megan. I checked Daddy's email. You sure? I know it's wrong, but I had to. And guess what I found? Binuksan niya ang isang folder. May screenshots ng email, hotel confirmations, flight booking, at isang conversation na malinaw na hindi para sa isang asawa. Miss ko na katawan mo. Binasa ni Megan ang mensahe habang galit ang boses. Habang nasa ICU ang asawa niya. Napamura si Kael ng mahina. That's disgusting. Hindi pa yun ang worst. May screenshots din ng chat niya sa isang lalaking transfers, gifts, kondo rin. Wait, kondo? Oo. Yung kondo na pinagtambayan nila nung gabi na kinumpronta ko siya. Binayaran ng daddy ko. Under his name. Tahimik si Kael. So technically, she's stealing, cheating, and committing fraud. Finally, may pangalan na ang ginagawa niya. Umupo si Megan at mabilis na nag-type. I already contact a private investigator. Wow, you move fast. Kailangan. Ayoko mauna siya. Carol is the type na kapag na-corner, lalong nagiging dangerous. Hindi yun papayag na basta na lamang mawawala lahat sa kanya. Dahil ayaw na bumalik siya sa hirap na pinagdaanan niya. Tumunog ang phone ni Megan. Isang message. Confirm. Carol has been seeing at least 2 men for the past 6 months. Financial transaction traced to your father's account. Pagkabasa ni Megan, napapikit siya. 6 months. Before your dad got sick? Dagdag ni Kael. Before he collapsed, she was already cheating. Biglang tumayo si Megan. I want to confront her again. Hinawakan ni Kael ang kamay niya. Not yet. We need to be smart. Smart? She's ruining my family. I know, but we need her to make mistakes. Let her think she's winning. Napatingin si Megan sa kanya. You're right. Huminga siya ng malalim. Okay, we collect everything. Bank statements, emails, CCTV footage, and witness. The man. Napangiti si Megan ng bahagya. I like how you think. Saglit na natahimik ang dalawa. Pagkatapos marahang nagsalita si Megan. Thank you. For what? For staying. Sa pagtulong sa akin. At pasensya na din kung nadadamay ka. Hinawakan ni Kael ang pisngi niya. Hindi kita iwan. Not now. Not ever.
Tumango si Megan. Mas desidido pa siya sa mga susunod niyang gagawin dahil alam niyang kasama niya si Kaela. Hindi na siya yung umiiyak sa hallway ng ospital. Isa na siyang anak na handang lumaban. Para sa ama niya at para sa sarili niya. Sa kabilang banda ng lungsod, nasa loob si Carol ng kondo, nakasuot ng silk robe. May hawak na wine glass, pero halatang inis na inis. Puisit! Sigaw niya, ibinagsak ang phone sa sopa. Paulit-ulit niyang binabasa ang messages pero walang reply. Walang updates. Walang padala. Useless! Lahat na lang nawawala sa oras na kailangan ko. Naglakad siya papunta sa bintana. Tanaw ang city lights. Dati nakaka-relax iyon. Ngayon parang mas lalo siyang naiirita. Kaya ko ba tapos na to? Bakit parang may mali? Bulong niya sa sarili. Tumunog ulit ang phone. Isang unknown number pero sinagot ni Carol. You should be careful. Ang sabi sa kabilang linya. Nanlaki ang mata ni Carol. Hello? Who is this? Walang sumagot. Naputol ang tawag. Nanikip ang dibdib niya. Kalma. Mag-isip ka lang na maayos. Pero hindi niya maiwasang maalala mga mata ni Megan. Yung tingin na parang kaya siyang sirain. Hindi ako nun mapapapagsak dahil hindi ko hahayaan. Sabi niya sa sarili. Pero kahit sinasabi niya iyon, nanginginig ang kamay niya hanggang sa biglang may kumatok sa pinto. Who is it? Delivery. Sagot ng lalaki. Binuksan niya ang pinto. Isang sobre ang iniabot. Walang pangalan ng sender. Binuksan niya iyon. Mga printed screenshots. Bank transfers. Hotel receipts. Ang laman. Hindi. Bulong niya. May nakasulat sa huling papel. We know everything. Naupo si Carol sa sahig. Bumagsak ang wine glass. Nabasag. Sino gumawa nito? Agad niyang hinawakan ang phone at tinawagan ng isang contact. Nasaan ka? Kailangan kita. Carol, ayoko na. Too risky na to. Sagot ng lalaki sa kabilang linya. Anong ibig mong sabihin? Galit na galit siya. Your stepdaughter. She's asking questions. Sabi ng lalaki. Napamura si Carol. That little. Pinatay ang tawag. Napasandal si Carol sa pader. Humahagulgol. Hindi sa lungkot, kundi sa galit. Hindi ako papayag. Sabi niya, nanginginig. Tumayo siya. Pinunasan ng luha at tumingin sa salamin. Game on, Megan. Pero sa unang pagkakataon may takot sa mga mata niya. Dahil alam niyang may katotohanang paparating. At hindi na niya yon kayang pigilan kaya kabadong-kabado na siya. Samantala tahimik ang private room sa ospital. Tanging mahinang tunog ng heart monitor at amoy ng antiseptic ang bumabalot sa paligid. Nakahiga sa kama ang ama ni Megan. Maputla, payat pero gising na. Bukas sa mga mata niya. Nakatingin sa kisame. Parang may iniisip na mabigat. Marahang bumukas ang pinto. Pumasok si Megan. May dalang maliit na bag ng prutas at isang bouquet ng simpleng bulaklak. Huminto siya sa may pintuan. Parang nag-aalangan. Ilang segundo siyang nakatayo roon. Pinipigilan ang pag-iyak. Megan. Mahina, ngunit malinaw na tawag ng ama niya. Napatingin si Megan agad. Sa isang iglap, nabura ang lahat ng galit. Lahat ng tapang. Ang natira, anak lang na matagal nang nangungulila. Daddy. Ngumiti ang ama niya. Pilit, pero puno ng lambing. Come here. Umupo si Megan sa gilid ng kama. Kita niya ang mga tubo, ang dextrose, ang benda sa kamay ng ama niya. Kumirot ang dibdib niya. Kamusta ka? Tanong niya, pilit pinatatatag ang boses. Is still breathing. Sabi ng doktor, malakas pa raw ako. You scared me, Daddy. I'm sorry. Sorry for what? For everything. For not protecting you. For not listening. Biglang bumuhos ang luha ni Megan. Yumuko siya. Nanginginig ang balikat. Daddy, I tried. I really tried to tell you. Basag ang boses niya. Hinawakan ng ama niya ang kamay ni Megan. I know. And I failed you. No. You trusted the wrong person. Trust?
That's my biggest mistake. Nagpunas ng luha si Megan at huminga ng malalim. Daddy, I need to tell you something. And please, pakinggan mo muna ako hanggang dulo. Okay, I'm listening. Carol, she's not who you think she is. Megan. Daddy, please. Okay, go on. She's been taking money from your accounts. Large amounts. While you were sick. Nanlaki ang mata ng ama niya. What? I investigated it. I have bank statements, dates, transactions. Napahigpit ang hawak ng ama niya sa kumot. That's impossible. Daddy, sabi ni Megan, nanginginig pero matatag. May kabit siya. Natigilan ang ama. Napatingin siya sa kisame. No. Mahina niyang sabi. Hindi lang isa. Marami. Marami at lahat ng perang binibigay mo sa kanya. Ginagamit niya sa kanya mga kabit. Tahimik ang kwarto. Tanging heart monitor lang ang maririnig. Why didn't I see it? Bulong ng ama niya. Lumapit si Megan. Because you love her. And she took advantage of that. Napapikit ang ama niya. May luha na sa gilid ng mata. I brought her into our lives. I let her hurt you. Daddy, she abused me. Every time wala ka, verbal, physical. Biglang bumukas ang mata ng ama niya. What did you say? Sinaktan niya ako. For years. My God. My God, Megan. Hinawakan niya ang kamay ng anak niya ng maigpit. Why didn't you leave? Because you were all I had left. And I didn't want to lose you too. Napahagulgol ang ama niya. I'm so sorry. I should have protected you. I should have believed you. Umiling si Megan. What matters now is you're alive. And you know the truth. Huminga ng malalim ang ama niya. What are you planning to do? Tumingin si Megan sa kanya. Diretso. Hiwalayan si Carol. Legally. Completely. Hindi agad sumagot ang ama niya. Pinag-isipan niya. Pagkatapos dahan-dahang tumango. I agree. Napatingin si Megan. Gulat. Daddy? I'm done. She destroyed our family. She almost killed me. Emotionally and financially. Hindi ka galit? Galit. But more than that, I'm ashamed. I let the greed and loneliness blind me. Hinaplos niya ang pisngi ni Megan. You're stronger than me, anak. Napangiti si Megan sa gitna ng luha. I learned it from you. Umiling ang ama niya. No, you became strong on your own. Sandaling katahimikan. Daddy, mahina ulit na sabi ni Megan. May mga ebidensya na. If you want to press charge, tumango ang ama niya. We will. Hindi lang para sa atin. Para hindi na siya makasakit pa ng iba. Napahinga si Megan ng maluwag. Parang may tinanggal na mabigat sa dibdib niya. Thank you. Bulong niya. For saving me. Sagot ng ama niya, nagyakapan silang mag-ama. Daddy, sabi ni Megan habang nakahawak pa rin sa kanya. We'll be okay. Ngumiti ang ama niya. Yes. Pag-ama tayo. Kakayanin natin to. Lumipas ang maraming taon matapos mapalaya si Carol sa bahay ni na Megan. Mula sa isang marangyang babaeng sanay sa kondo, designer bags at rented pleasures. Pumagsak siya sa pagiging isang babaeng halos walang tirahan. Ang dating matinis na boses na laging puno ng pang-iinsulto ay nawala na. At si Megan, ang babaeng minsang umiyak sa ilalim ng kama tuwing sasaktan ni Carol, ay hindi na ang dating Megan. Isa na siyang matapang, elegante, at may sariling pangalan sa mundo ng negosyo. Nasa korte siya ngayon hindi bilang isang takot na anak, kundi bilang isang babaeng handang harapin ang multo ng kanyang nakaraan. Ang courtroom ay tahimik, malamig, at mabigat ang hangin. Nakaupo si Carol sa kabilang panig, nakasuot ng luma at gusot na blazer. Ang buhok ay hindi na inaayos tulad ng dati. Ang mga mata niya ay nanlalabo, pero nandoon pa rin ang pamilyar na yapang. Pumasok si Megan, suot ang isang slick black dress at heels.
Sa bawat hakbang niya, parang bumabalik ang mga alaala. Mga sigaw, mga hampas, at ang mga gabing umiiyak siya ng mag-isa. Nagkatinginan sila ni Carol. Numisi si Megan. Matapang at palaban ang kanyang muka. Hindi ko akalaing haantong ka dito. Bungis-ngis ni Carol. May bahid ng pangungutya. From a poor little girl to a courtroom queen? Hindi agad nagsalita si Megan. Tinitigan niya lang ang babaeng minsang sinira ang pagkabata niya. Funny, malamig niyang sagot. Kasi ikaw naman, from a so-called elegant stepmother to this. Mukhang karma really works, ha? Tumawa si Carol. You think you won? Look at me. Yes, mahirap na ako. But you're still broken. Kita ko sa mata mo. Broken? You broke me. Pero ako ang nagayos ng sarili ko. Ikaw? You destroyed yourself. Napasinghap si Carol. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako mauuwi sa ganito. You ruined my life. Biglang napataas ang boses ni Megan. Ruin your life? You abused me. You hurt me when my dad wasn't around. You enjoyed every second of it. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid. Ngunit wala nang pakialam si Megan. Lumapit siya kay Carol. Ang kamay niya ay nanginginig. Hindi sa takot, kundi sa galit na matagal ng kinikimkim. Do you remember the nights you locked me in my room? Mariing sabi ni Megan. Do you remember when you locked me for crying for my mom? Sabi ni Megan habang pakasamuka ang galit. Sandaling yumuko at bahagyang tumawa ng mahina at tumingin kay Megan. You were annoying. Laging umiiyak. Laging nagrereklamo. I did what I had to do. Hanggang sa naubos ang pasensya ni Megan. Enough! Sigaw ni Megan at binigyan ng malakas sa sampal si Carol. Nagulat si Carol sa nagawa ni Megan. Are you crazy? Putol na pagsasalita ni Carol dahil isang mas malakas sa sampal ang sumalubog sa mukha niya. Hinawakan ni Megan ang mukha ni Carol. Hindi pa sapat ang mga sampal para pagbayaran mo lahat ng kasamaan mo. Napatili ang babae. Are you crazy? Hindi pa tapos si Megan. Isa yan para sa bawat gabi na umiiyak ako. Muling umangat ang kamay ni Megan at sinampal na naman si Carol. Mas malakas, puno ng galit. At yan, para sa bawat sugat na iniwan mo sa katawan ko. Napatras si Carol, hawak ka na mo mulang pisngi. Stop! You're insane! Ngunit muling lumapit si Megan. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit. At this is for my mother. Ang ikatlong sampal ay tila umalingaw-ngaw sa buong korte. Nagtilian ang mga tao. May mga humarang, pero huli na. Napatumba si Carol sa upuan. Umiiyak at nanginginig sa galit at kahihiyan. You bitch, you think you're better than me? Mas better ako kasi hindi ko sinira ang inosenteng bata. Sagot ni Megan, halos pabulong pero punong-puno ng galit. Tumayo si Carol bigla. I should kill you when I had the chance. Isang pagsinghap ang umalingaw-ngaw sa courtroom. Mabilis na kumilos sa mga gwardya. Mom, calm down. Ngunit patuloy si Carol sa pagsigaw. She deserves everything. Everything but that happened to her. Si Megan ay nakatayo lang. Nanginginig sa galit. You just proved my point. You're a monster. And monster deserve to be locked away. Nagtangka si Carol na sugurin si Megan pero hinawakan siya ng mga gwardya. Let me go! Let me go and kill her! Carol Reyes, your outbursts and threats are noted. You are hereby found in contempt of court and with the evidence presented, you will be taken into custody. Maring sabi ng hukom. No! No! You can't do this to me! Habang kinakaladkad siya palabas, ang mga mata niya ay puno ng puot na nakatuon kay Megan. This isn't over! I will make you pay! Tahimik lang si Megan. Pinapanood siyang ilayo. You already did. And now, it's my turn to live. Habang nagsasara ang pinto ng courtroom sa likod ni Carol, napabuntong hininga si Megan. Habang patuloy ang kaso ay nabalitaan ni Megan na namumulubi na si Carol. Pero wala siyang awa.
At wala siyang pakialam dahil iniisip niyang deserve ni Carol iyon hanggang sa napatunayan na guilty si Carol. Nagsusumigaw ito sa courtroom hanggang sa kulungan. Halos mabaliw na pero hindi na pinansin pa ni Megan dahil mahalaga sa kanya na nakamtam niya ang hustisya para sa kanya. At para sa kanyang ama na bumalik na ang lakas, nakarecover na ito. Sa paglipas ng taon, naging maayos ang buhay ni Megan at hindi niya akalain na magiging asawa niya si Kael na siyang umamin noon na gusto siya at niligawan siya ng walang sawa. Dahil nakita ni Megan ang efforts ni Kael ay sinagot niya ito hanggang sa nagpakasal sila. Kaya naman maganda at masaya na ang buhay nila ngayon kasama ang kanilang anak. Sa isang tahimik at maaraw na umaga sa bahay sa tabi ng dagat, nagising ang dalawa ni na Megan Kael sa isang napakalakas na tawa ng isang bata. Mama, Papa, Lolo. Sigaw ng 2 taong gulang na si Micaela habang patakbo siyang lumalabas ng kwarto na nakapadyama pa. May hawak na stuffed dinosaur. Natawa si Megan habang inaayos ang buhok sa harap ng salamin. Oh my God! The child. She has more energy than coffee. Lumabas si Kael mula sa banyo. Nagtatali ng relo. Your daughter. Hindi sa akin yan. Excuse me? She got that kakulitan from you. Before pa makasagot si Kael, biglang may maliit na katawan na tumalon sa binti niya. Papa, Lolo is making funny faces. Tili ni Micaela. Napailing si Kael at binuhat ang anak. Again, that old man is spoiling you too much. Sa sala nandoon ang daddy ni Megan, ang lolo ni Micaela. Nakaupo sa sopa at gumagawa ng kung ano-anong mukha sa salamin ng bata. Oh, ayan ang partner in crime ko. Come here, my baby girl. Lolo! Hey, careful. Don't let her run like that. Pero huli na. Nasa kandungan na ni Lolo ang bata. Kita mo, Megan. She loves me more. Of course she does. You give her ice cream kahit bawal. Eh, kasi cute. Look at her cheeks. Lolo? Hagikik ng bata. Halos gumulong sa tawa. Umupo si Kael sa tabi ni Megan at ngumiti habang pinapanood ang eksena. Hard to believe, ha? After everything you went through, ganito na tayo ngayon. Napalingon si Megan sa asawa. Ang mga mata niya ay puno ng pasasalamat. Sometimes, I still feel like it's a dream. Like, I'll wake up and everything will disappear. But you didn't wake up. This is real. You're safe. You're love. Bago pa makasagot si Megan, biglang may maliit na boses na sumingit. Papa, kiss Mama. Nagulat silang dalawa at sabay na patawa. Sino nagturo sa'yo niyan? Lolo! Uy, I'm just teaching her about love. Well, since she asked, yumuko siya at hinalikan si Megan sa pisngi. Again. Napahiling si Megan pero hindi napigilan ng ngiti. You're creating a monster. Blame the lolo. Tawa ni Kael. Makalipas ang ilang sandali, naghahanda na sila para mag-breakfast sa dining area sa labas. Kung saan tanaw ang dagat. Umupo si Lolo sa dulo ng mesa. Si Micaela ay nasa high chair sa tabi niya. Lolo, feed me. Utos ng bata. See, she boss you around. And I love it. Anything for my princess. Papa too. Oh, wow. Ilang taon ba lang, demanding na. Tumawa si Megan. Habang pinagmamasdan silang tatlo, may kakaibang saya sa dibdib niya. Isang pakiramdam na matagal niyang hinahanap. Did you ever regret it? Regret what? Everything you went through. The pain. The past. Saglit na natahimik si Megan bago ngumiti ng marahan. No, because if I didn't go through hell, wouldn't be here right now. I wouldn't have you. I wouldn't have her. Tiningnan niya si Micaela na ngayon ay may syrup sa pisngi habang pinupunasan ni Lolo. Okay, Y5. Tawa ng matanda. Mama! Lolo Messi. See, even she knows. Tumayo siya at lumapit sa anak niya. Pinunasan ang mukha nito. You're such a little troublemaker. Just like your papa. Hey! Protesta ni Kael. Pero sa loob niya hindi nawala ang ngiti.
Ang bahay na minsang puno ng takot ay ngayon puno na ng tawa. Pagmamahal at maliit na batang masyadong spoiled ng kanyang lolo. At sa gitna ng lahat ng iyon, si Megan, sa wakas, ay tunay na masaya. Kinagabihan tahimik ang gabi sa loob ng kwarto ni Megan at Kael. Tanging ilaw ng bedside lamp at ang malumanay na tunog ng alon mula sa labas ng bintana ang nagbibigay ng liwanag at himig sa paligid. Katatapos lang nilang patulugin si Micaela sa kabilang kwarto. At sa unang pagkakataon sa buong araw, sila na lang dalawang magkasama. Naupo si Megan sa gilid ng kama, hawak ang isang tasa ng tsaa. Nakatingin siya sa labas. Tila may iniisip. Lumapit si Kael at umupo sa tabi niya. You've been quiet. Anong nasa isip mo? I was just thinking about everything. About us. About how far we've come. That sounds serious. Because it is. You know, there were days back then when I thought I would never be happy. I was so broken. So angry. I didn't even believe in love anymore. Pero dumating ka. You stayed. You didn't leave kahit na I was so hard to love. Kahit na lagi akong galit, takot, and pushing everyone away. Hey, you were never had to love. You were just searching. Napatingin si Megan sa kanya. Nangingilid ang luha. Thank you, Kael, for saving me. For loving me when I couldn't even love myself. You saved yourself, Megan. I was just here to hold your hand while you did. No. If you weren't there, I don't know where I'd be. Maybe still trapped in the past. Maybe still haunted by Carol. That woman doesn't own you anymore. You're free. Because of you. Because you showed me what a real family looks like. Saglit silang nagtitigan nang biglang bumukas ang pinto. Mama, Papa! Pumasok si Micaela. Hawak ang maliit ang kumot. Ang buhok ay gusot at ang mata ay naantok. Hey, baby! Agad na tumayo si Megan. Why are you awake? Lumapit ang bata at tumakyat sa kama. Bad dream. Oh, what did you dream about? Monster. Bulong ni Micaela. Napangiti si Megan. It's okay. Mama and Papa are here. Papa, kiss Mama. Biglang sabi ng bata. Nagkatingin na ng mag-asawa at natawa. You see what we created? Bulong ni Kael. Ay nako, blame you. Biro ni Megan, hinalikan ni Kael ang pisngi ni Megan. Happy? Yes. Sagot ni Micaela. Again. Tumawa silang dalawa. Okay. Sabi ni Megan. One more. Matapos ang halik, humiga si Micaela sa pagitan nila. Yakap ang kumot. Mama? Mahina niyang sabi. Yes, sweetheart. I love you. Napaluha si Megan. I love you too, my angel. Papa to. Dagdag ng bata. I love you too. Sagot ni Kael, hinahalikan ng noo ni Micaela. Tahimik na silang tatlo. Magkayakap sa kama. Sa loob ng simpleng sandaling iyon, alam ni Megan na lahat ng sakit, lahat ng luha at lahat ng hirap ay may katumbas. Ang pamilya na ngayon ay yakap niya sa mga pisig niya. Sa huli, natutunan ni Megan na ang tunay na healing ay hindi dumarating sa paghiganti, kundi sa pagmamahal na pinili mong tanggapin. Sa piling ni Kael at ng kanilang anak, she finally found the peace she was searching for all along. Ang mga sugat ng nakaraan ay mananatiling alaala, pero hindi na ito ang magdidikta ng kanyang kinabukasan. From pain to love. From broken to whole. Megan's story became a proof that even the darkest past can lead to a brighter tomorrow.